Ang dati pong inaasahang superstar dito sa mundo ng crypto ay tila napapaso sa kanyang sariling apoy. Si Pi Network na matagal nang pinag-uusapan ng maraming Pinoy ay muling bumagsak at ngayon ay naitala ang kanyang all-time low price na nasa 0.32. Yan po mga ka-crypto, 32 cents na lamang po ang presyo ni Pi Network. Kaya ayon po sa mga eksperto ay maraming dahilan kung bakit nangyayari ito. Kasama na ang whale sailing, delay po sa Binance listing at ang nalalapit na token unlocks na aabot ng halos $57 million ang kanyang halaga. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Pi or tuluyan na itong babagsak? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung bakit bumagsak ng 11% si Pi Network sa loob lamang ng isang araw. Nitong August 1 ay bigla pong bumagsak ang presyo ni Pi ng mahigit 11% mula po sa dating presyo nito na malapit lamang po sa 0.40 ay bigla na naman itong sumadsad hanggang sa presyong 0.32. At ito na po yung kanyang naging bagong pinakamababang presyo mula nang magsimula itong i-trade sa open market. Bagamat bagyang nakabawi at umabot ito pabalik sa 0.36, ang pagbagsak na ito ay hindi po basta-basta. Ayon po sa datos mula sa Coinalyze ay bumaba rin ang open interest ni Picoin ng 8%. Ibig sabihin ay unti-unti nang nawawalan po ng tiwala ang mga traders sa short-term prospects ni Pi. Ngayon ay sino ang dahilan sa pagbagsak ni Pi Network? Ayon po sa mga analyst ay hindi mga ordinaryong investors ang sanhi ng biglaang pagbagsak. Malinaw na may mga malalaking whales o institutional investors na nagbenta ng malaking halaga ng Pi sa market. Dahil dito ay nagpanik ang mga retail holders na kagaya natin at sunod-sunod ang bintahan na parang domino. Ayon po sa The Times of Pi Network, isa po siyang kilalang analyst sa community ni Pi, ay mas malaki po ang papel ng institutional selling kaysa retail selling. Dahil dito ay mas lumalalim ang problema ni Pi lalo na kung hindi na bumalik ang kumpiyansa ng mga malalaking holders. Ngayon ay ano naman ang epekto ng Binance listing delay kay Pi? Ayan. Isa pong malaking dahilan diyan kung bakit nawawalan ng gana ang mga investors ay ang patuloy na pagkaantala ng Binance listing. Ayon po sa boto ng community ay 87% ng mga Pi Network members ang pabor na mailista ito kay Binance. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin pong formal na announcement mula sa exchange. Para po sa maraming holders, ang Binance listing ay sana ang magpapasiklab sa presyo ni Pi. Ngunit dahil sa kawalan ng malinaw na timeline, ay nauuwi po ang pag-asa sa pagkabigo. At kapag puro delay ang project, kadalasan ay sell-off ang sagot ng market. Ngayon ay sunod po na katanungan ay ano naman ang ibig sabihin ng upcoming token unlocks. Ayan, ang paparating na token unlocks. Token unlocks loom large. Ayan. Ang isa pang mabigat na dahilan ng pressure sa presyo ni Pi ay ang mga token unlocks na naka-schedule ngayong buwan. Ayon po sa PiScan ay mayroong 160.35 million na Pi tokens na naka-schedule na ma-unlock sa susunod na 30 days. Katumbas ito ng humigit kumulang $56.78 million. Ang pinakamalalaking unlocks ay naka-schedule po sa August 8 at saka 16 kung saan ay tig 8.3 million tokens ang ilalabas. Kapag ang ganito karaming tokens ay pumasok sa market, malaki po ang posibilidad na ibenta ito ng mga holders para lang makalabas
at posibleng magdulot po ito ng panibagong pagbagsak sa presyo. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa ecosystem ni Pi? Yan, ayon po kay Ginoong Kim H. Wong, siya po ay isang blockchain expert, ay may dalawang problema na kinakarap itong si Pi Network. Una ay ang kawalan po ng decentralized applications na tunay na magagamit ng mga tao. Pangalawa ay ang kakulangan sa available supply ng Pi dahil nakalak pa ang karamihan sa mga wallet. At sinasabi rin ni Ginoong Wong na magbukas ng mas maraming apps na tumatanggap ng Pi at magdaos ng second migration para magkaroon ng sapat na liquidity. Dahil kung walang tunay na gamit ang token, ay walang dahilan ang mga tao para bumili nito. Kaya bumabagsak ang presyo. Ngayon ay may technical ba na basihan ang pagbagsak ni Pi? Ayan. Sa technical na aspeto ay hindi rin maganda ang itsura ni Pi. Yan, ang itsura ni Pi sa kanyang chart. Ayon po sa Relative Strength Index or RSI, ay nasa value po ito na 33. Ibig sabihin ay malapit na po siya sa oversold level. Kaya marami pong nagbebenta, kaunti lang ang bumibili. Samantala ang kanyang parabolic SAR naman or parabolic SAR indicator ay nagpapakita po ng mga resistance dots sa presyong 0.47. Ayan, yung nakikita mo natin dito sa charts, yung mga dot na yan, ayan po yung parabolic SAR. Hanggat hindi po ito nababasag, ay malaki po ang tsansa na manatiling pababa ang trend ni Pi. Ang kasalukuyang presyo po ni Pi ay nasa pagitan ng 0.32 na support at 0.40 na resistance. Kung mabasag po ang support ay posibleng bumaba pa ito sa mas mababang presyo. Pero kung makatawid naman po siya or makakross siya sa resistance, ay posible pong maabot niya muli or maaari po niyang balikan ang presyong 0.46. Ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaga pong bantayan natin ang mga ganitong development. Marami po sa atin ang naging bahagi ng Pi Network simula pa noong wala pa itong halagang pera. Kaya natural lamang po na mag-alala ang karamihan kapag nakikita nila ang patuloy na pagbagsak ng presyo. Kapag meron ka pong Picoin holdings, at ikaw po ay umaasa sa long-term potential nito, ay syempre kailangan mong pag-isipan kung handa ka bang maghintay pa kahit hindi pa malinaw ang direksyon ng project. Pero kung ikaw naman ay isa sa mga nagbabalak na bumili ngayon habang mababa ang kanyang presyo, siguraduhin mo munang nauunawaan mo ang risk, lalo na't wala pa ring klarong listing sa mga major exchanges at limitado pa ang gamit ni Pi. At ayan, bilang panghuli ay para sa akin ay malinaw na si Pi Network ay nasa crucial or napakalagang yugto ngayon. Kung hindi po agad makagawa ng konkretong hakbang ang team sa likod po nito, ay posibleng lalo pang mawalan ng tiwala ang market. Kailangan po nila ng transparency, mabilis na development, at higit po sa lahat ay makitang may real world use case itong si Pi. Hindi po sapat ang hype or community kung walang solid infrastructure sa likod nito. Pero hindi pa huli ang lahat. May oras pa si Pi para bumangon kung siya ay gagamitin ng tama at magiging available sa mas malawak na tao. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.